At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang umuukit ng takbo ng kasaysayan sa ating bansa. Si Liza Smugs at si President Kuting ng Norte Jr. ay nahulog sa emosyon matapos ang kontrobersyal na pag-aresto kay PBBM. Isang anomalya sa video ang lumabas at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Narito ang buong detalye. Ayon sa mga ulat, ang pag-aresto kay PBBM ay naganap kaninang umaga sa Malacanang. Isang operasyon ng mga otoridad ang nagsimula sa isang malawakang investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang asawa na si Liza Smugs ay nagpakita ng labis na pagkakabahala na nagdulot ng kanyang pag-iyak sa harap ng media. Isang video ang kumalat sa social media kung saan makikita ang emosyonal na reaksyon ni Liza. Sa video, siya ay umiiyak at tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang mga saloobin mula sa simpatya hanggang sa mga kritisismo sa kasalukuyang administrasyon. Ang video ay mabilis na umabot sa milyon-milyong views na nagbigay diin sa malawakan na interes ng publiko. Samantala, ang mga mambabatas at mga eksperto sa batas ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon ukol sa legal na aspeto ng pag-aresto. Ayon sa ilang abogado, may mga posibleng paglabag sa proseso ng batas na maaaring magdulot ng karagdagang mga issue para sa administrasyon. Ang mga supporters ni PBBM ay nagtipon sa harap ng Malacanang upang ipakita ang kanilang suporta sa pagtutol sa mga aligasyon. Nagbigay din ng pahayag ang mga kritiko ng administrasyon. Anila, ito ang pagkakataon para suriin ang mga nakaraang desisyon ng gobyerno. Maraming mga tao ang naniniwala na ang pangyayaring ito ay isang pagsubok sa kredibilidad ng mga nakaupong opisyal, lalo na sa ilalim ng matinding security mula sa mamamayan. Ang mga aligasyon ng katiwalian ay hindi na bago, ngunit ang ganitong sitwasyon ay nagdala ng mas mataas na tensyon sa politika. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik ang Malacanang ukol sa mga detalye ng operasyon. Ang mga tagapagsalita ng palasyo ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kaugnay ng mga pangyayari. Samantala, may mga ulat na ang mga miyembro ng administrasyon ay nagkakaroon na ng closed-door meetings upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Tunay na isang kahindik-hindik na pangyayari ang pag-aresto kay President Kuting ng Norte Jr. at ang reaksyon ni Liza Smugs. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na development sa balitang ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bigay sa'yo ng pira, parang pasahod ko sa iyo, o ito pirma ka, pak, ito sa akin, ito sa'yo. Kopya mo yan, kopya ko to. Katunayan, nagbigay ako sa'yo ng pira na 50,000. Di ba? Pero yung sinabi niya sa NGO, binigyan daw siya ng resibo. So ang lalabas dito, drama-dramahin ng mga buhaya na ipapalabas na totoo yung 50,000 kasi may hawak na resibo. Bakit mo sinabi na may hawak ang resibo? Anong meron? So ngayon, sabi ni Mel Ondago, sisingilin ka namin ng tax. O kasi, nakakuha ka man ng pera, sinabi mo 450,000. Tax natin yan. Dinunit mo man sa Cruz-Cruz-Cruz-O, B-I-N-G-O. Oh. Sabi ni Rodante, receiver lang sana. Receiver nga, i-receive mo. Receive ko na to, sa akin na itong pira. Oh, pahingin ng acknowledgement receipt. Pa-acknowledge mo nga na natanggap mo. Oh. At yung sinabi mong 50,000, sino yung taong nagbigay sa'yo? Pangalanan mo kung sino. Para magkaalaman, kasi pag pangalanan niya dito guys, ipapatawag yung taong yun. O tawag naman sana magpabili kay Palaka. No? Sige nga. Okay, so yung pinag-donate po ninyo, do you have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Can we Yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. And you did not open the envelope because... Teka lang. Dapat Chihuahua, pinasugpina mo rin yung receipt na kung saan nanggaling yung 50,000 niya, meron din yan. Kung meron yung receipt na binigay niya sa NGO, kunin mo yun yung receipt ng pinanggalingan ng pera. Kung totoo yan. Para magiging balansi. Kasi kung ang paniniwalaan lang natin yung resibo doon sa idinunitan mong NGO, parang malabo. Pwede man ako gawa-gawa niyan.
Konsabahin ko rin yun. Yung NGO na yun, sabihin mo ha, nagbigay ako. O sige, nagbigay ako. Pipirma ka, pipirma ako. O sige, ito kopya ko. O resibo ko. O, siguraduhin nyo yung resibo nyo, nakapitsa ng... Kailan mo ba binigayan, ma'am? Dapat tinanong ni Chihuahua, kailan ka ba nag-donate? Ito, talay. Oh. Talay, oh. You feel so uncomfortable. Do you confirm? Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that So may kaso sa ombudsman. Tama? May kaso pala to sa ombudsman. Yes man ka nang yes, may kaso sa ombudsman. Oh, ito tuloy oh. you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, Puta, protect yourself. Yes. Bakit? May banda sa'yo? Puta, tanda mo na. For what? Bakit ipoprotect yung self mo? Scammer ka nga eh. Ito tuloy oh. is because you believe that that envelope is a bribe. Mm. Do you agree with me? Patay ka dyan. Hindi nagtatama yung script. Itong kongresistang buhaya na to, ba't ba ang mga kongresistang lalaki ng tiyan? Oh, okay. Ang gusto niyang ipalabas, nasabihin ni Madam na binabribe siya ng Office of the Vice President. Yun yung gusto niyang ipalabas. Ang problema, mukhang nagdadalawang isip, sumunod sa script. Sabi ni Lola, pagtagi na, bakit napunta dito? Ay, my friend. Tingnan mo, yung expectation na nagtatanong, sobra-sobra. Kita mo yung ngiti sa kanyang mga mata at sa kanyang mga bibig. Parang ang laki ng kumpiyansa niya na sasabihin ng matandang ito na binabribe siya ng Office of the Vice President. Ang problema nga ho, di man tumugma. Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Patayin na, no? Bribe na talaga yung envelope. Pabuntungin nga. Ito parang ang hirap na nang pinagawa sa akin, ha? ang tagal makasagot, ha? Yung Ate Cherry to sa akin, yung lula mo, nag-iisip. Paano yan lula mo? Hindi nasunod yung script. Pwede na pabuntungin nga, animal, puta, pahamak na talaga to. Ano bang sasabihin ko dito? Kasi nag-a-assume na yung isa, yung kongresista nag-a-assume, tatago yung asawa? Nagtatago yung asawa? Bribe kayong nalalaman, ha? Gustong ipalabas na bribe. Paano man, yung lula ni Ate Cherry to sa akin, nag-iisip. Dapat kula print mo na, tol. Dapat sinabi mo la, iha. Pwede time out 1 minute. Call a friend muna. Naman sagot niya. Ang na, hindi nagkatugma sila dyan eh. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use. Bribe. Because if all Or should I say, Animal! Ay! Loko nga kung resista ka, binaramagan, ha? It's harsh to see a word a bribe. Tapos binaragan, gago. Pinatungan agad. Parang yung nagsusulat ka ba? O yung, alam mo sa eskwelahan ba, no? Mga estudyante tayo ba? Ala, pabilisan tayo ng sulat. Sabi nga, kasi pag
pag nabutan ka ng oras, buburahin sa blackboard. Yung sinusulat ng teacher. Naghahabol tayo, naghahabol. Putang ina, nagkamali ka. Ang ginawa mo, yung mali mo, tinapalan mo na, tapalan agad natin. Kasi mahabol tayo ng teacher, mabubura yung sa pisara. Ito yung ginawa ni ma'am. Putang ina, hindi ganyan. Dapat sinasabi mo, yes, binabribe ka. Kaya biglang patong eh. Sos, 1 minute suspension. Time out muna, coach. Dito pa lang, tol, malalaman nyo mong script, hindi sila nagkatugma. O siguro, binigla lang si Lula na ito yung script natin, bibiglayin kita, sasabihin ko na, iba-bribe ka. Ang sagot mo, bribe. Huwag yun, no. Kasi guys, kung itong lulang ito, scammer nga yung lolo na to eh. Lola eh. Kung determinado siya sa kanyang mga pinagsasabi, kutang ina, huwag mo akong patungan. Magsalita ako, makinig ka. Tinatanong mo ako, sasagot ako. Hayaan mo ako. Lumalabas, kinukuts mo eh. Kinukuts mo yung lula na gusto mong mangyari. Kung ano yung gusto kong mangyayari sa tanong, yan dapat yung sagot mo. Ang problema nga, tumutuli-bagbag. Alay, palpak. Say, Oh, it is a means to influence your decision being the hope. Kumambyo. Hindi na bribe. Kaya nagbigay ng pira para ma-influensyahan ang inyong decision bilang isang hope. Hoy, upaw, panunday in town. Kumambyo na. Parang ma-influensyahan ka lang. Sasabihin mo, yes. Nangungusap siya, oh. Eye to eye sila dyan. it could be. You said yes to that? Parang ano? Parang naghihintay ka ng tuko. Parang ganun. 1, 2, 3. Anong pizza na? La, nanaginip ka pa rin, la? Gago, natanda na, tinuruan yung magsinungaling. Ayan tuloy, binilangan. Sabi ni Perlibit na wala si Lula sa script. Baka bigla lang yan. Binigla sa dyan. Napunta naman sa bribery. You said it could be. I wish to manifest, Mr. Chair. Wow! Gago! Ang tanong mo, sagot mo! Lola, oto. Sabihin mo, it could be. Sabi rin niya, it could be. Tapos, sarado na agad. Sarado na ang bintana. Sarado na ang bintana. Uwian na, gagawa kayo ng bata. Sabihin mo, it could be. It could be. Oto ka lang, ha? Tapos, meron agad siyang konklusyon. Okay, tingnan mo. That on the story, on the narration of the resource speaker about this envelope she received and she refused to open until the same is donated from February 2023 to September 2023 is a means actually to influence the decision of our resource speaker being the one who approved. Hoy, sa'yo yan! Loko kongresista, loko ka! Influence, magulat ka. Kasi, kung hindi yan mikos-mikos, kung hindi yan scripted, yung tanong mo sa resource person, dapat, wala kang manifestation yan na sinusulat. Tama ho ba? Kasi pinilit mong pasagutin na it could be, na ma-influensyahan yung kanyang decision bilang isang hope. So sabi, it could be. Sumagot, it could be. So ibig sabihin, kakasagot lang niya.
na it could be. At kalalaman din lang din ang nagtatanong na ganyan yung sagot niya. Tama mo ba? Parang ganito lang manliligaw ako sa'yo. May manliligaw. Hindi alam ng manliligaw kung sasagutin ka ba or hindi. Huwag mong i-assume na sasagutin ka. Tama mo ba? Pero dito, ina-assume na niya na yung sagot ng resource person sa akin, ang isang kongresista, ay it could be din na ma-impluwensyahan yung decision niya bilang isang hope dyan sa DepEd. So ngayon, ina-assume na niya agad. Meron na agad siyang sinulat. Meron siyang manifestation agad na binabasa. Tingnan mo, binabasa niya. Tingnan mo, basa. All the decision of the BAC in behalf of the DepEd Secretary. Tama po ba, ma'am? Ito na naman. Ganyan naman. Di ba binabasa niya yung una bago natin ma-play? Ito na naman, napaisip na naman. Ito na naman. Tingnan mo si Ron sa sagot. Siya din na naman uli. There was only one instance that I could recall na but there was no one spoke to me about there was an instance where I tried to let Putang ina, no? Yung congresswoman, napakamot sa tahinga. Tumingin sa script, putang ina, hindi yan nakalagay sa script. Ayan, tingnan mo, tiningin niya yung script niya. Lula ka talaga, mahirap magsinungaling talaga, Alam mo, magsinungaling ka, makalimutan mo talaga yan. Pero pag hindi ka nagsisinungaling, di mo kalimutan. Tingin niya sa sip, kamot sa tayo nga, putang ina to, hindi ito yung pinagmitingan namin, Tingnan mo si ma'am, si madam, naka-green. Mag-green rin ka ba, ha? O, tinignan niya yung binabasa niya. Putang ina, parang, Bisaya ba ng yamid? Hindi yan. Binasa niya, puta, hindi nga yan. Tuloy. let bidding lapse, Ah. but napangiti na kongresista. Wala na ikis, walang kwenta, mali. Napangiti na siya, walang kwenta, mali. Hindi yan yung dapat na sagot. Siguro, after ng ng hearing, wala, nagkukurom-kurom siguro sila. Hindi ganyan, sablay tayo. I ended up signing it because there was a protest. Wala na. I'm not comfortable discussing. But I wish to state for the record, Mr. Chair, that with the narration of our resource speaker, she earlier manifested that she believes that those envelopes are means to influence her decision as hope. Sa'yo galing yan! Narinig nyo ba? Narinig nyo ba na sinabi ng resource person na yung sobre para ma-influensyahan yung aking posisyon, decision ko bilang isang hop? Narinig nyo? Narinig nyo sa Lola? Di ba wala? Saan nyo narinig? Siya nagtatanong. Siya yung sumagot. O lol! Puntang ina na yan. Lola, ha? La, ang tanda mo na, wag ka nang bumalik, Kaya sila, pag bumalik ka, pagpistahan na naman namin ngayon, uli, Okay. Maliwanag. Sablay ang script. Kita mo sa facial expression na talagang hindi komportable din yung Lula sa kanyang mga sagot. Pati yung nagtatanong, yung congresswoman na yon, hindi rin siya komportable sa sagot ng Lula. Kaya ang ginawa niya, pinapatungan na agad, binabara na agad, hinaharangan, sinisingitan na agad niya, at gusto niyang iparating talaga. Binabribe ni Inday, inimpluensyahan ni Inday itong hope na ito
sa kanyang desisyon. Kaso, walang na-establish. Ang nakikita po natin ay puro kasinungalingan. Nalaman ng taong bayan, sablay ang script. Kailan ba nagiging 9 months ang February to September? Kailan ba magkakaroon ka ng isang idea sa isang bagay na ni minsan hindi mo nasisilayan, ni minsan hindi mo nabubuksan? Manghuhula ka. O paano yun? Ang hula mo mali. Ito. Patuplok nga, guys. Ito. Ito yung banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo po itong lula na ito, puwera gaba, ha? Excuse me la, ha? Nere-respeto namin kayo bilang isang lula, kasi senior man yan. Pero, pagbigyan mo kami la, nasasagutin namin la yung inyong ginagawa dyan sa Kongreso. Kasi halatang halata yung script ninyo mga sablay. At syempre, di naman po pwede na si Inday Sara hindi sasagot. Pinaratangan ho ninyo na nagbigay daw ng 50,000 ang opisina ni Inday. O, tingnan mo ha, pakinggan natin ang banat ni Vice President Inday Sara. Ito yung tunay. Ano bang klaseng pagkatao yung resource person ng mga kongresista? Tingnan mo ha. Napapansin ko talaga itong mga naninira sa mga Duterte. Yung mga resource person nila, kung hindi kawatan, kung hindi ex-convict, kung hindi PDLs, kung hindi durugista, ay puta may kaso. May kaso sa ombudsman. Mga bad record, ika nga. Sambayan ng Pilipino, makinig kayo. May mga bad record ang mga witness na kinukuha ng mga buhaya sa Kongreso laban sa mga Duterte. Paano sila paniwalaan ng taong bayan sa kanilang kasinungalingan? Pag nagsisinungaling, halata daw sinungaling, matitris mo na agad kung paniwalaan ba natin yung tao, yung kredibilidad. Ito. Pakinggan natin si Inday Sara kung ano ang nangyayari talaga sa taong ito at anong klaseng pagkatao. Ito po. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romales. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan. Teka lang. Teka lang. Mukhang mali yan. Sorry ito. Mali. Mamaya na yun, mamaya. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya
16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Okay! Scammer! Nagsolicit ng 16 million pesos. Itong matandang paurong na nagpagamit sa mga buhaya gamit ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte na walang pahintulot sa DepEd. Paano yun? Bulilyaso ka, Nay. Sana tumahimik ka na lang siguro, Nay. Dapat meron ka daw, dapat papel, Nay. Ngay papakita sa sinasabi mo. Ang laki niya na 16 million. Solicit, ha, yung term na ginamit. Ulitin ko, solicitation without approval, without prior consent, galing kay Vice President Inday Sara Duterte. Walang alam si Inday. Pati yung Office of the Vice President, walang alam. So, ibig sabihin, gumagalaw itong matandang ito. Gumagalaw ng sariling mundo, may sariling mundo. May sariling diskarte para magkakaroon ng kapagpipirahan. Anong gagawin mo na sa 16 million? Natin ha? 16 million. Okay. Tuloy. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Mhm. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, Mhm. merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin. Mhm. Na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. Mhm. So, pinangkwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar ng bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant. Yeah, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung Ginawang executive assistant ni Lula. So magkuntsaba na sila. Nag-hire. Na? Nag-hire. Teka, alika dito. Oh, bakit? Alis ka dyan. Dito tayo. Anong gawin natin? Gawin kitang executive assistant. Tapos gawa tayo pira. Bulilyaso kayo. O, tuloy, o. bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Okay. So, ang gusto ni Inday, kasi nahuli ni Inday, naka-strike to, if a fired